Magandang araw po sa inyo mga ka-chess lover. Ang kalaro ko po ngayon ay si Esan Jamali ng bansang Palestine at ako naman po si Cassandra Street ng Philippines. So sa posisyon po na ito, ako po yung magmumove, ako po yung white. So sa posisyon po na ito, makita nyo, tinetreat po niya yung bishop ko. So dito po, inisip po mabuti. Kung ite-take niya po yung bishop ko, ite-take ko naman po yung rook po niya. So dito po, ang ginawa ko po, hindi ko po binigyan ng pansin yung threat po niya sa bishop ko. So ang ginawa ko po, yun, minove ko po yung queen ko dito po sa d3 kasi ang plano ko nga po, umatake na po ako sa kanya. So ang ginawa naman po niyang response, ayun, minove niya po yung pawn niya. So hindi niya po tinake yung bishop ko kasi kapag tinake niya nga po yung bishop ko, matitake ko po yung rook po niya. And then ang ginawa kong response, ayun, chinek ko po yung king niya. And then, ayun po, umiwas po siya. And then ang naging kasunod ko po na reply, ayun po, minove ko po yung knight ko doon po sa F4. Kasi ang plano ko po dyan, i-check ko po siya ng queen dito po sa square po na to, sa H6, G6, sorry, G6. So ang ginawa po niyang response, ayun, dinala niya po yung knight niya po ron. Kasi siguro nakita niya po yung plano ko na daling ko po dito yung queen ko sa G6. So, kaya dinala niya po dun yung knight po niya para maiwasan po na ma-check ko po siya. So, ang ginawa ko pong response, tinake ko po yung knight niya kasi nakakasagabal po yun sa plano ko eh. So, para po nun, yung pong queen ko makapunta po rito sa G6 para ma-check ko po siya. So, kumbaga po, inaanak ko po siya, nakainin niya po yung bishop ko. So, ang ginawa niya pong response, ayun, dinala niya po yung rook niya po dito. Kasi ang purpose po ng pagkalagay po niya ng rook dito po sa H6, para mapigilan po yung queen ko na i-check ko po sa rito. Kasi kapag po halimbawa hindi niya po dinala ang rook, pwede ko rin po siyang i-check po. Halimbawa po, tinake niya po yung bishop ko. So, i-check ko po siya ng knight ko and then fork po yung rook po niya. So, dito po, dahil dito nga po yung nilagay ang kanyang rook, para depensan nga po yung pagpunta ko dito po sa square po na G6. So, ang ginawa ko pong response ay ito po. Ayan, tinake ko po yung pawn po niya. So dito, ang purpose ko po dito, para maobligo po siyang kainin yung rook ko. Kasi pag kinain niya po yung rook ko, makakapag-check na po ako dito sa square po na to, sa G6. So dito kasi pagka po ala na pong iwasan ng rook niya, pag nagpunta po siya dito sa G6, ay malilibre lang po lalo yung rook niya. Kaya ang ginawa niya pong response, ayun, tinake niya po yung rook ko. So dito po, sa pagka-take po niya ng rook ko, pwede ko rin naman pong kainin yung rook po niya kasi ito po yung knight ko po eh. Pero hindi po yun ang ginawa ko kasi meron nga po akong plano. So yung plano ko nga po mula kanina, yung ayun, ma-check ko po siya. So dito po, sa pagka-check ko po siya dito, matik po yan. I-take niya po yung bishop po niya. So yun, so dito na po nagsimula yung sunod-sunod po na pag-check ko po sa kanya. Ito, panoorin niyo po. Bali, ang bilang ko po dito, 13 check po ito eh. So yun, nagsimula na po kanina, isang check na po yun. Ito po yung sumunod po na ginawa ko. Ayun, check ko po. Ayan po yung pangalawang check ko. Ayun, umiwas po siya. Ayan po yung pangatlong check ko. So, umiwas po siya. Ito po yung pang-apat na check ko. So, umiwas. Ayan, hinarang niya po yung knight po niya. Ito po yung pang-limang check ko. And then, yun, umiwas po siya. Ang pang-anim po na check ko. Umiwas po ulit siya. Ang pang-pitong check ko. So, ayun po, umiwas po ulit siya. Ang pang-walong check ko po. Ayan po. And then, ayun, umiwas po ulit siya. And then, ang pang-siyam na check ko, ayan, nakacheck po siya ng queen ko. And then, umiwas po ulit siya. Ang pang-sampung check ko, ayun po. Actually, dito po, ayan, balik ko lang po. Ayan. Sa pagkapunta niya po dito, pwede ko naman pong kainin yung queen po niya para ma-queenless na po siya. Kaya lang po, meron nga po kasi kung ibang plano, kaya hindi ko po tinake yung queen po niya. So, ginawa ko po, ayun, tinake ko po yung pawn niya. So, check po siya ng rook ko. So, ang ginawa po niya, ayun, inarang niya po yung queen po niya. So, ang ginawa ko pong, ang sumunod po na ginawa ko, ayun po, chinik ko po siya ng queen. And then, ang ginawa po niya, ayun, nagpunta po sa ron. So, dito po, sa position po na ito, mati na po pala siya. Paano po yun? Kumbaga, ito po palang queen po na to, daling ko lang po dito. Ayan, checkmate na po siya. Kasi, hindi niya po pwedeng kainin yung queen ko dahil ma-open nga po siya. Dahil meron po akong rook dito. Kaya lang, hindi ko po kasi nakita yung ganong move. So, ang ginawa ko pong move doon, ito po. Ayun, tinake ko po yung
queen po niya para check po siya. And then ginawa po niya, ayun, nagpunta po siya ron. And then ito po ika-13 check po. Ayun, mati na po siya. So dito po sa laro po nito ay pinapakita ko lang po sa inyo na sa paglalaro po ng chess, mas maganda po na meron po kayong plano. So kailangan po yung plano po ninyo, pagtuunan nyo po ng pansin kung ano mong pinakakasagabal, gawa nyo po ng paraan para mawala po yung sagabal po na yon doon po sa ginagawa nyong plano. So kasi mas maganda po yung plano kaysa sa, mas maganda po yung meron kayong plano kaysa sa wala kayong plano. So yun lang po, sana po may natutunan po kayo. Ingat po kayo, bye bye po.